Manalangin po tayo. Thank you, Heavenly Father, for loving us and saving our soul. Ama namin Diyos na nasa langit, maraming salamat po sa inyong pag-ibig at sa pagliligtas sa aming mga kaluluwa. Thank you for shedding precious blood for us. Maraming salamat po sa pagdanak ng inyong mahalagang dugo para sa amin. We became Lord's children by your precious blood. Kami po ay naging mga anak ng Panginoon pagkatapos po na mapatawad po ang aming mga kasalanan. We really thank you, Lord, for your great and wonderful grace. Nagpapasalamat po kami sa Panginoon sa kanyang dakila at kamanghamanghang biyaya. Please help us to grow in our faith so that we can make Lord work. Tulungan niyo po kami na lumago pa sa pananampalataya nang sa gayon ay mas mapalakas po namin ang gawain ng Panginoon. And please help all our dear family and relative to be safe. At nawa po ay tulungan ninyo po ang aming pamilya at mga kamag-anak upang sila po ay makarating sa kaligtasan. There are brother or sister who are not good health among us. May mga kapatiran po kami na hindi po namin kapiling sa ngayon. Please help them to be healed quickly with your almighty hand. Tulungan niyo po sila upang makapanumbalik po sila dito sa iglesia. If there are children of the Lord who are not with us at this time, please help them to be with us next time. Yung mga kapatiran po namin na hindi po namin kapiling sa ngayon, nawa po ay gabayan niyo po sila sa pamamagitan po ng inyong salita. At this time, the brother and sister of Tanawan Church gathered together here. Sa ngayon po ay nagtipon-tipon po ang mga kapatiran po ng Tanawan Church. Please touch our heart through the word of the Lord. Hawakan niyo po ang puso ng bawat isa sa amin sa pamamagitan po ng mga gawa ng Panginoon. We pray in the name of Jesus who loves us. Kami po ay nananalangin sa pangalan ni Jesus na sa amin na nagmamahal. Amen. Amen. Okay, let's open the Bible, Juan chapter 6. Tingnan po natin sa Juan chapter 6. Juan chapter 6, verse 16. Juan chapter 6, verse 16. Juan chapter 6, verse 16 to 21, I read. Juan chapter 6, verse 16 to 21. Pagsapit ng gabi, lumusong ang kanyang mga alagad sa dagat. Sumakay sila sa isang bangka at pinasimulan nilang tawirin ang dagat hanggang sa Capernaum. Madilim na noon at hindi pa dumarating sa kanila si Jesus. Lumalaki ang mga alon sa dagat dahil sa malakas na hanging humihihip. Nang sila'y makasagwan na ng may 5 hanggang 6 na kilometro, ay kanilang nakita si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng dagat at papalapit sa bangka. Sila'y natakot. Subalit sinabi niya sa kanila, "Ako ito, huwag kayong matakot." Kaya't malugod siyang tinanggap nila sa bangka at kaagad na dumating ang bangka sa lupang kanilang patutunguhan. Okay, we will study the word together under the title, Walking with the Lord. Pag-aaralan po natin ang salita ng Diyos na may pamagat po na paglakad kasama ng Panginoon. Do you know this study of the main text? This story, the main text? Alam niyo po ba ang kwento po dito sa Juan chapter 6? Do you know? Alam niyo po ba? Are you listen first time this Bible? Ngayon niyo lang po ba napakinggan itong
teksto na ito? Yes. Maybe you know or you remember this story, Maaari pong naalala niyo po ang teksto na ito. but didn't reply because shy. O hindi lang po kayo sumasagot kasi nahihiya po kayo. Okay, this event happened right after Jesus performed the miracle of 5 loaves and 2 fishes. Ang pangyayari pong ito ay nangyari pagkatapos po ng himala ni Jesus tungkol sa 5 tinapay at 2 isda. People saw the miracle of Jesus. Nakita po ng mga tao ang himala po ni Hesukristo. People thought he was Messiah. Kaya't inakala po ng mga tao na siya po ang Mesiyas. So they thought Jesus would save them from Rome. Kaya't inakala po ng mga tao na ililigtas po sila ni Jesus So they mula po sa tried. mga taga-Roma. So they take Jesus by force to make him king of Israel. Kaya't sinubukan po nilang persang kunin at gawing hari po ng Israel si Jesus. Let's look verse 15. Tingnan po natin sa verse 15. Let's read together. Nang mahalata ni Jesus na sila'y lalapit at pipilitin siyang gawing hari, siya'y muling umalis na nag-iisa patungo sa bundok. However, Jesus did not come to make Israel independent from Rome. Subalit hindi po pumunta si Jesus upang palayain po ang Israel mula sa Roma. Jesus came to shed his blood and die to save sinners. Pumunta po rito si Jesus upang dumanak po ang kanyang dugo at mamatay upang iligtas ang mga makasalanan. So Jesus escaped them and went up the mountain. Kaya't tumakas po si Jesus mula sa kanila at umakyat po sa bundok. Then Jesus sent his disciples to go to Capernaum, cross the Sea of Galilee. Kaya't isinugo po ni Jesus ang kanyang mga alagad upang pumunta sa Capernaum sa kabila po ng dagat ng Galilea. The Sea of Galilee was originally a lake, Sa orihinal po, ang dagat po ng Galilea ay isang lawa. but the lake was so big that people called it is a sea. Subalit ang lawa pong ito ay napakalaki, kaya tinatawag po ng mga tao ito na dagat. The incidents in the text occurred while the disciples were crossing the Sea of Galilee in a boat. Ang pangyayari pong ito ay nangyari habang ang mga alagad po ay tumatawid sa dagat ng Galilea sa bangka. By the way, while the disciples crossing the sea, the Galilee, in obedience of the Lord, they accounted the great wind. Kaya't habang tumatawid po ang mga alagad sa dagat ng Galilea bilang pagsunod po sa Panginoon, na nagkaroon po ng malakas na hangin. Verse 16 to 18 I read. Sa Juan chapter 6 verse 16 to 18 po, pagsapit ng gabi, lumusong ang kanyang mga alagad sa dagat. Sumakay sila sa isang bangka at pinasimulan nilang tawirin ang dagat hanggang sa Capernaum. Madilim na noon at hindi pa dumarating sa kanila si Jesus. Lumalaki ang mga alon sa dagat dahil sa malakas na hangin humihihip. As they were crossing the evening, the great wind suddenly blew. Kaya't habang sila'y tumatawid noong gabi, humihip po ang malakas na hangin. As they have been going to Capernaum, they had to fight hard with the great waves. Kaya't habang sila po ay papunta sa Capernaum, kailangan po nilang makipaglaban sa malalakas na alon. They were crossing the sea in obedience the word of the Lord, but they encountered such a storm. Tumatawid po sila sa dagat sa pamamagitan po sa pagsunod po sa salita ng Panginoon, subalit naka-encounter po sila ng malakas na bagyo. Besides, they had heard and had the Lord, and day is dark, and they could not get a right direction. Subalit hindi po nila kasama ang Panginoon at madilim po ang araw at hindi po sila makapunta sa tamang direksyon. Their boat was in a state of not knocking when it was going to overturn. Maari pong ang kanilang bangkang sinasakyan ay lumubog o tumaob. They were struggling with the waves. Nahihirapan po sila dahil sa malalakas na hangin. They rowed hard to survive in a dangerous situation. Kaya't nagsagwan po sila upang makaligtas po sa delikadong sitwasyon na ito. By the way, the Bible said that wind blew as contrary.
Sinasabi po ng Biblia na kabaligtaran po ang ihip ng hangin. The wind blew as contrary, so it prevented them from going to Capernaum. Pabaligtad po ang ihip ng hangin upang hindi po sila makapunta sa Capernaum. The disciple rode in dark without the Lord. Ang mga alagad po ay nagsagwan sa dilim nang hindi po kasama ang Panginoon. They must have been hard and scary. Tiyak po na sila po ay nahirapan at natakot. How frustrating would it be if we were in disciple position? Kung tayo po ang nasa sitwasyon po ng mga alagad, nakakainis po ito, hindi po ba? Let's think about it. Pag-isipan po natin. Are they being furnished now for obedience Jesus? Disobeying Jesus? Pinarurusahan po ba sila ngayon dahil sa pagsuway po nila sa Panginoon? No, they obey Jesus. Hindi po, sinunod po nila si Jesus. They obey the word of the Lord. But why did such thing happen? Sinunod po nila ang salita po ng Panginoon, subalit bakit po ito nangyari? The Lord was trying to give them, disciples, a very important lesson through these incidents. Gusto pong bigyan ng Panginoon ang kanyang mga alagad ng napakahalagang aral tungkol po dito sa pangyayaring ito. There are many difficulties in Christian life. Marami pong mga kahirapan sa ating pamumuhay Kristiyano. After Adam crime, God has given all life hardship. Pagkatapos po ng pagsuway ni Adan, binigyan po tayo ng Diyos ng maraming paghihirap sa ating buhay. What about your life? What about your Christian life? Kayo po, ang pamumuhay Kristiyano nyo po, Hard or easy? madali po ba o mahirap? Not easy, your Christian life. Hindi po madali ang ating pamumuhay Kristiyano. So we too have to work hard in this world to eat and live. Kaya't kailangan din po nating magpagal sa mundong ito upang tayo po ay makakain at mabuhay. And we must live while serving the Lord and preach the gospel as a Christian. Kaya't kailangan po nating mabuhay habang nagsisilbi po sa Panginoon at ipinapangaral po ang Ebanghelyo bilang mga Kristiyano. In addition, we have been having a spiritual battle with Satan. Sa karagdagan po, mayroon po tayong mga spiritual na pakikipaglaban laban kay Satanas. As you know well, the world crucified Jesus to death. Alam po natin na ipinako po ng sanlibutan si Jesus hanggang sa kamatayan. And to this day, many Christians have been persecuted and died while maintaining their faith. At hanggang ngayon po, marami pong mga Kristiyano ang inuusig at pinapatay habang pinapanatili nila ang kanilang pananampalataya. But there is no such persecution in our time. Subalit wala na pong ganitong pag-uusig sa ating panahon. But we have spiritual battle with Satan. Subalit mayroon po tayong spiritual na pakikipagdigma laban kay Satanas. So while we live in this world, the world will hate and persecute us. Kaya't habang nabubuhay po tayo sa sanlibutang ito, aayawan po at uusigin tayo ng sanlibutan. That's why the chapter 14, verse 22, that we must go through many tribulation to enter the kingdom of the God. Kaya't sa Gawa chapter 14 verse 22 po, sinasabi po na kailangan po nating makaranas ng maraming pagdurusa upang makarating po sa kaharian ng Diyos. We experience many difficulty because of our faith. Marami po tayo nararanasan mga kahirapan dahil po sa ating pananampalataya. It is perfectly normal for Christian life. Ang mga kahirapan pong ito ay normal lang po sa ating Kristiyanong pamumuhay. Many wind temptation in the world blow to us, Marami pong hangin ng tukso ang umiihi po sa atin. but we do not belong to this world. Subalit hindi po tayo nabibilang sa sanlibutang ito. Do you want to live forever in this world? Gusto niyo po pang mabuhay habang buhay sa sanlibutang ito? Do you think you would be happy if you live forever in this world?
Sa tingin niyo po ba, magiging masaya po ba kayo kung mabubuhay kayo habang buhay sa mundong ito? We are already citizen of heaven. Tayo po ay mga mamamayan ng langit. You are Filipino, I'm Korean, but our citizen is heaven. Kayo po ay mga Pilipino, ako po ay Korean. Subalit tayo po ay mga mamamayan ng langit. We are the people who live for the eternal. Kaya tayo po ay mga tao na nabubuhay para sa walang hanggan. We must not follow the world. Kaya't hindi po tayo sumunod dapat sa sanlibutan. The worldly people in the world live only looking at the hope of the earth. Ang mga tao po sa sanlibutan na to ay nakatingin lang po sa pag-asa dito sa lupa. This land and they will eventually be judged by fire before God. Subalit ang sanlibutan po ito ay huhukuman po ng Diyos sa pamamagitan ng apoy. Nevertheless, people in the world live with hope for this land. Subalit po, ang mga tao po sa sanlibutang ito ay nabubuhay po ng may pag-asa po dito sa lupa. No matter how hard you work in this world, the world does not guarantee us happiness. Kaya't ano man pong pagpapagod o pagpapagal mo sa mundo, hindi po nakapagbibigay o nakatitiyak ng kasiyahan ng mundong ito. We are inherit of heavenly land. Kaya tayo po ay tagapagmana po ng walang hanggang lupa. Instead of look at this world or this earth, we must look the hope of heaven. Kaya't sa halip po na tumingin po tayo sa sanlibutang ito, kailangan tumingin po tayo sa pag-asa po sa langit. If we do not try to see hope of heaven, we too will drift into the world. Kung hindi po nating susubukang tumingin po sa pag-asa po sa langit, maaari pong mapabagsak po tayo ng sanlibutang ito. We must go against this world and go toward the hope of heaven. Kaya't kailangan po nating lumakad laban sa sanlibutang ito at papunta po sa pag-asa po sa langit. We have to go up just like a living fish swim against the water. Kaya't kailangan po nating tumingin po sa itaas katulad po ng paglangoy po ng isda sa tubig. The Jordan River, the Israel, is the river that flows from the Sea of Galilee to the Dead Sea. Kaya't ang ilog ng Jordan po sa Israel ay isang ilog po na dumadaloy mula po sa dagat ng Galilea hanggang sa Dead Sea po. And the Dead Sea is too salty, so fish cannot live there. Subalit ang Dead Sea po ay napakaalat, kaya po hindi po kayang mamuhay ng mga isda roon. But if a fish go down along the river, it enters the Dead Sea, eventually dies. Kaya't kapag ang isda po ay lumalangoy po sa ilog at nakapunta po siya sa Dead Sea, ang isda pong ito ay mamamatay. We shouldn't be like that fish. Kaya't hindi po dapat tayo tumulad sa isdang ito. When we fall into sin, we drift down the river of sin. Kapag bumagsak po tayo sa kasalanan, ibabagsak po tayo sa ilog ng kasalanan. If it is lot harder to come back up, Mas mahirap po ang bumalik pa itaas. it could float away forever. Maaari pong lumutang ito palayo habang buhay. Some fish swim up the waterfall. May iba naman pong isda na lumalangoy po sa daloy po ng tubig. That fish has power and passion. Ang isda pong ito ay may kapangyarihan po at pag-ibig. Our life should be like this. Ang pamumuhay po natin ay dapat maging kagaya nito. We have to live a powerful and wonderful Christian life. Kaya't kailangan po nating mamuhay ng may makapangyarihan at kamanghamanghang pamumuhay Kristiyano. Which life is wonderful life? Alin buhay po ang may kamanghamanghang pamumuhay? Have rich or power? Is this wonderful life? Rich and power. Yung kayamanan po ba o makapangyarihan? It will be destroyed eternally. Ito po ay masisira po habang buhay. The wonderful life is Christian life.
Ang kamangha-manghang pamumuhay ay ang pamumuhay Kristiyano. When we live for the Lord, it is wonderful life. Kapag nabuhay po tayo sa harap po ng Panginoon, ito po ay pamumuhay Kristiyano. Let's look Juan chapter 6, verse 19. Tingnan po natin sa Juan chapter 6, verse 19. I read. Nang sila'y makasagwanan ng may 5 hanggang 6 na kilometro, ay kanilang nakita si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng dagat at papalapit sa bangka. Sila'y natakot. The disciples were going to few kilometers on the oars. Ang mga alagad po ay nakasagwanan ng may ilang kilometro And then Jesus appeared. at bigla pong nagpakita sa kanila si Jesus. The time at that time is between 3 and 6 a.m. Ang oras po noong panahong iyon ay kalagitnaan po ng 3 a.m. po at 6 a.m. They left the evening and low for more than 5 hours. Umalis po sila noong gabi at nagsagwan po ng mahigit 5 oras. They wind blow the other way, and they were so tired. Umihi po ang hangin ng may kabaligtaran, kaya't sila po ay pagod na pagod. But where was Jesus, and what was he doing? Subalit nasaan po si Jesus at ano po ang kanyang ginagawa? The Lord sent his disciple to the sea and went up the mountain to pray. Kaya't ang Panginoon po ay sinugo niya po ang kanyang mga alagad po sa dagat at pumunta po sa bundok upang manalangin. And the Lord pray there. At ang Panginoon po ay nanalangin po roon. The disciples may have thought that the Lord abandoned them because Jesus did not come. Kaya't inakala po ng mga alagad na ang Panginoon po ay iniwan po sila dahil hindi po pumunta si Jesus doon. But the Lord was praying for them at that time. Subalit ang Panginoon po ay nagdadasal po para sa kanila noong panahong iyon. And in the darkest, most difficult time, the Lord appeared. At sa pinakamadilim at pinakamahirap po na panahon, nagpakita po ang Panginoon. Just like that, there are times when we pray the Lord in pain, but the Lord did not answer. Katulad po nito, may mga panahon po na nananalangin po tayo sa Panginoon sa gitna po ng sakit, subalit hindi po na tumutugon ang Panginoon. Then, we feel as if the Lord has forsaken me. Kaya't nararamdaman po natin na pinababayaan po tayo ng Panginoon. Have you ever like this experience? Naranasan niyo na po ba ang ganitong pangyayari? The Lord, why did not answer? Iniisip po natin bakit hindi po sumagot ang Panginoon sa ating panalangin. But at that time, we do not know the Lord is praying for us. Subalit hindi po natin nalalaman na sa panahong ito, ang Panginoon po ay nagdadasal para sa atin. Let's open the Bible, Roma chapter 8. Tingnan po natin sa Roma chapter 8. Verse 34. Verse 34 po, Roma chapter 8, verse 34. Okay, let's read together. Sino ang hahatol? Si Kristo Jesus na namatay? Oo, siyang muling binuhay mula sa mga patay, na siya ring nasa kanan ng Diyos, na siya ring namamagitan para sa atin. Jesus is praying for us, the right hand of God. Si Jesus po ay nananalangin para sa atin na nasa kanan po ng Diyos. Jesus prayed that his disciple would not fall from faith. Ipinapanalangin po ni Jesus na ang kanyang mga alagad po ay huwag matisod sa pananampalataya. In chapter 26, Roma chapter 8, verse 26.
Sa Roma chapter 8 verse 26 po. Verse 26, let's read together. At gayon din naman, ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan, sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Ngunit ang Espiritu mismo ang namamagitan na may mga daing na hindi maipahayag. Do you know that Jesus and Holy Spirit are praying for us? Alam niyo po ba na si Jesus at ang Espiritu Santo ay nananalangin para sa atin? The Holy Spirit is not pray lovely. Ang Espiritu Santo po ay hindi nagdarasal ng may kagaspangan. Look at this verse. Tingnan po natin ang verse na ito. The Holy Spirit is praying for us with indescribable desperation. Ang Espiritu Santo po ay nagdadasal para sa atin ng may hindi maipaliwanag na pagnanais. Don't be discouraged even if we have hard time. Kaya't huwag po tayong panghinaan ng loob kahit nakakaranas po tayo ng matinding paghihirap. Be brave thinking of the Lord who pray for us. Kaya't maging matapang po tayo at isipin po natin na ang Panginoon po ay nananalangin para sa atin. We have hardship now, Marami po tayong paghihirap sa ngayon. but it will be soon turned into glory. Subalit ang paghihirap na po na ito ay magiging kaluwalhatian. Marcos chapter 6, let's return. Sa Marcos chapter 6 po, Verse 47. Marcos chapter 6 verse 47 to 48. verse 47 po hanggang 48. I read. Nang sumapit ang gabi, ang bangka ay nasa gitna ng dagat at siya'y nag-iisa sa lupa. Pagkakita sa kanila na sila'y nahihirapan sa pagsagwan, sapagkat salungat sa kanila ang hangin. Nang malapit na ang madaling araw, lumapit siya sa kanila na lumalakad sa ibabaw ng dagat. Balak niyang lampasan sila. The road on the land saw the disciple rowing in agony and midst of the sea. Nakita po ng Panginoon ang kanyang mga alagad na nagsasagwan ng may kalungkutan sa gitna po ng dagat. Did the Lord see with a telescope? Nakita po ba ito ng Panginoon sa pamamagitan po ng telescope? Even when the road is not there, He see and know everything. Kahit wala po ang Panginoon doon, alam niya po at nakikita niya po ang lahat. Jesus know from being that Judas would betray Him. Noong una pa lamang po, alam po ni Jesus na ipagkakanulo po siya ni Judas. Jesus had never met Zacchaeus, but He know him. Hindi pa po nakikilala ni Jesus si Judas noon, subalit kilala na po niya si Judas. And when the Lord first met him, He know exactly his name and called him. Subalit noong nakilala po niya si Judas, alam na po niya agad ang kanyang pangalan, kaya tinawag niya po si Judas. And Jesus knew that Peter would deny Him 3 times. At alam din po ni Jesus na itatanggi po siya ni Pedro ng 3 beses. Jesus knows everything. Alam po ni Jesus ang lahat. Then, why did Lord leave His disciple in suffering for so long? Subalit bakit po hinayaan po ng Panginoon ang kanyang mga alagad na nagdurusa po ng matagal na panahon? Why? Bakit po? Let's consider a few reasons for a moment.
Isipin po natin ang ilan sa mga rason. First, the Lord must have done it to test their faith. Una po, ginawa po ito ng Panginoon upang subukin po ang kanilang pananampalataya. This is because true faith is shown the midst of crisis. Dahil po ang tunay po na pananampalataya ay nakikita o nahahayag sa gitna po ng mga pagsubok. When we are good in best environment, we didn't know our own faith state. Kapag po tayo ay nasa magandang kalagayan, hindi po natin alam ang kalagayan ng ating pananampalataya. However, when a crisis strikes, we can find out our faith. Subalit kapag may mga pagsubok na po, dito po natin nalalaman ang kalagayan po ng ating pananampalataya. In Genesis, God tested Abraham's faith. Sa Genesis po, sinubok po ng Diyos ang pananampalataya po ni Abraham. What is precious for Abraham? Ano po ang pinakamahalaga para kay Abraham? Money? Pera po ba? Animal? His animal? Yung kanya po bang mga pastol? No, his son. Hindi po, yung kanya pong anak. God ordered to him offer his only son at burnt offering. Kaya't inutusan po ng Diyos si Abraham upang ialay po ang kanyang anak bilang handog na sinusunog. Abraham's faith was revealed in that crisis situation. Ang pananampalataya po ni Abraham ay nahayag sa sitwasyon pong ito. First, God promised given Abraham many descendants through his son Isaac. Una po, nangako po ang Diyos kay Abraham na bibigyan niya po si Abraham ng madaming apo sa pamamagitan po ng kanyang anak si Isaac. But God told Abraham to kill his only son Isaac and offer it as a burnt offering. Subalit inutusan po ng Diyos si Abraham upang patayin po ang kanyang kaisa-isaang anak na si Isaac at ialay bilang handog na sinusunog. However, he believed the word of the God. Subalit naniwala po siya sa salita po ng Diyos. He believed that even if he killed Isaac, God would bring him back to life. Kaya't naniniwala po siya na kahit patayin niya po si Isaac, ibabalik po ng Diyos ang buhay po ni Isaac. For that reason, the Lord recognized his faith. Dahil po sa kadahilan ng ito, nakita po ng Panginoon ang pananampalataya po ni Abraham. Sometimes the Lord wants our faith to be shown. Minsan po, gusto po ng Panginoon na mahayag po ang ating pananampalataya. So the Lord give us situation of crisis. Kaya't binibigyan po tayo ng Panginoon ng mga pagsubok. Can you show your faith to the Lord? Kaya niyo po bang ipakita sa Panginoon ang inyong pananampalataya? Can you show your faith to the Lord? Kaya niyo po bang ipakita sa Panginoon ang inyong pananampalataya? How? Paano po? The Lord give us situation, the crisis. Kapag ang Panginoon po ay nagbibigay po sa atin ng mga pagsubok, Then it is revealed whether our faith is lacking, weak, or strong. dito po natin malalaman kung ang ating pong pananampalataya ay kulang, mahina, o matibay. Do you have a temptation now? Meron po ba tayo mga pagsubok sa ngayon? How do I look when I face at the temptation? Paano po natin tinitingnan ang ganitong mga pagsubok? Win the test with faith. Kailangan po nating pagtagumpayan ang ganitong pagsubok sa pamamagitan po ng ating pananampalataya. Please show your faith to the Lord. Show your faith to the Lord. Kailangan po nating ipakita sa Panginoon ang ating pananampalataya. God will repay you with a great blessings. Babayaran po ng Diyos ang ating pananampalataya ng mga biyaya. And secondary reason why God stay to them with a hardship. Ang pangalawang rason po kung bakit po hinayaan po ng Panginoon ang kanyang mga alagad sa paghihirap. Secondly, the Lord allow time of suffering so that we can learn
depend on Him. Ikalawa po, pinahihintulutan po ng Panginoon ang mga ganitong paghihirap upang matutunan po natin na umasa sa Kanya. When we suffer, we get to realize that nothing in the world can be trusted. Kapag po tayo ay nagdurusa, napagtatanto po natin na wala pong mapagkakatiwalaan dito sa mundo. When you meet hardship, what you rely? Kapag po tayo ay nagkaroon ng mga pagsubok o paghihirap, ano pong ating gagawin? My friend, do you rely, my friend, or knowledge of world? Aasa po ba tayo sa ating kaibigan? When we suffer, only we look the Lord. Kapag po tayo ay nagdurusa, kailangan po nating umasa sa Panginoon. At that time, we have no choice but to turn to Lord. Sa ganitong panahon po, wala tayong ibang choice kung hindi po ang lumapit po sa Panginoon. And we get to learn the depend on the Lord in our cry to that God. Kaya't kailangan po nating matutunan na umasa sa Panginoon sa ating pag-iyak po sa Diyos. 2 Corinto chapter 1, Sa ikalawang Korinto po, chapter 1, verse 8. ikalawang Korinto po, chapter 1, verse 8, Verse 8 to 9, let's read together. verse 8 po hanggang 9. Hindi namin ibig na di ninyo malaman, mga kapatid, ang tungkol sa mga kapighatian na naranasan namin sa Asya, sapagkat lubha kaming nabigatan ng higit sa aming kaya, anupat kami ay nawalan na ng pag-asang mabuhay. Tunay na nadama namin na tinanggap na namin ang hatol na kamatayan upang kami ay huwag magtiwala sa aming sarili, kundi sa Diyos na bumubuhay sa mga patay. Paul suffered great hardship while preaching the gospel. Nakaranas po si Pablo ng matinding paghihirap habang nangangaral po siya ng Ebanghelyo. It was such a great tribulation that Apostle Paul thought he had been sentenced to death. Ito po ay napakatinding kapighatian, kaya't inakala po ni Apostol Pablo na siya po ay hinatulan ng kamatayan. He preaching the gospel. Why he have suffered? Nangangaral po siya ng Ebanghelyo, subalit bakit po siya naghihirap? He didn't have sin. Now he could work. Why he have suffered? Wala po siyang kasalanan, nangangaral lang po siya ng Ebanghelyo, subalit bakit po siya naghihirap? This reason why God allow it. May dahilan po kung bakit pinahihintulot po ito ng Panginoon. The reason was not to rely on oneself, but only on God. Ang dahilan po ay hindi po upang umasa po tayo sa ating sarili, kundi sa Panginoon lamang po. As Paul went through that tribulation, he learned to depend on the Lord. Kaya't habang nararanasan po ni Pablo ang ganitong kapighatian, natutunan po niya na magtiwala po sa Panginoon. It is the same with us. Gayon din po sa atin. The Lord allow us many tribulation too. Pinahihintulot po ng Panginoon ang maraming mga kapighatian sa atin. And the Lord will let us learn to depend on Him through it. Kaya't pinahihintulot po ng Panginoon Through it. na matutunan po natin na magtiwala sa Kanya sa pamamagitan po ng kapighatiang ito. We don't have to afraid if something difficult happened to me. Hindi po natin kailangan matakot kapag mayroon pong mahirap na nararanasan tayo. At that time, if we don't afraid and rely on the Lord, the problem will be solved.
Sa ganitong mga panahon po, kapag tayo po ay hindi natakot at natutong magtiwala sa Panginoon, masusolusyonan po ang ating problema. And thirdly, At ikatlo po, the Lord allow us experience His work through that things. pinahihintulot po ng Panginoon na maranasan po natin ang kanyang mga gawa sa pamamagitan po ng ganitong mga bagay. The Lord's work, the Lord know His things. Alam po ng Panginoon ang ganitong mga bagay. So the Lord help us, guide us when it is most appropriate. Kaya tinutulungan po at ginagabayan tayo ng Panginoon kung kailan po ang pinakaangkop na oras. And we truly experience that the Lord is with us and work with us. Kaya tunay po nating nararanasan na ang Diyos ay kasama po natin at kumikilos kasama natin. And those who have experience do not rely on their own experience, but on the Lord. At ang mga nakakaranas po nito, hindi po sila nagtitiwala sa kanilang sariling karanasan, kundi po sa Panginoon. That's why the Lord allow us tribulation and suffering so that we can experience His work. Kaya't pinahihintulutan po ng Panginoon ang mga kapighatian po at pagdurusa upang maranasan po natin ang kanyang mga gawa. And first, the Lord allow suffering in order to give us the glory of the Lord. At ikaapat po, pinahihintulutan po ng Panginoon ang mga pagdurusa upang makipagbigay po tayo ng kaluwalhatian sa Panginoon. Okay, 2 Corinto chapter 4. Ikalawang Korinto po, chapter 4. Verse 17. Ikalawang Korinto, chapter 4, verse 17. Okay, let's read together. Sapagkat inihahanda tayo nitong magaan at panandaliang kapighatian para sa walang hanggan at di masukat na kaluwalhatian. The Lord is preparing and waiting for us with eternal glory. Inihahanda po ng Panginoon at hinihintay niya po tayo sa walang hanggan at di masukat na kaluwalhatian. And the glory is not for everyone. At ang kaluwalhatian na ito ay hindi po para sa lahat. Glory is given those who pass through the tribulation. Ang kaluwalhatian po na ito ay ibinibigay po sa mga nakakalagpas po sa mga kapighatian. You have already gone through many difficult application so far. Malayo na po ang narating natin sa gitna po ng mga paghihirap po natin sa ating buhay. But we have done well so far. Subalit malayo na po ang ating narating. Just as you have done so far, you can continue to do well. Kahit malayo na po ang ating narating, kailangan pa rin po nating magpatuloy sa paggawa po ng mabuti. God support us every time. Sinusuportahan po tayo ng Diyos sa lahat ng oras. And let's look Matthew chapter 14. Tingnan po natin sa Mateo chapter 14. Matthew chapter 14, verse 25 to 26. Mateo chapter 14, verse 25 hanggang 26. Let's read it together. Nang madaling araw na, ay lumapit siya sa kanila na lumalakad sa ibabaw ng dagat. At nang makita ng mga alagad na siya ay lumalakad sa ibabaw ng dagat, nasindak sila na nagsasabi, "Multo!" Nagsigawan sila sa takot. The Lord was looking at them and came to them in the darkest and most difficult time.
Pinapanood po sila ng Panginoon at lumapit po ang Panginoon sa kanila sa pinakamadilim at pinakamahirap po na panahon. The Lord work when it is most appropriate. Kumikilos po ang Panginoon sa pinakaangko po na oras. There are times when we feel that the Lord is not answering our prayer. May mga oras po na iniisip po natin na hindi po sumasagot ang Panginoon sa ating mga panalangin. And sometimes we have doubt, is the Lord turning away from me? Kaya't minsan po, mayroon po tayong pag-aalinlangan at iniisip po natin na tumatalikod ba ang Panginoon sa akin? But the Lord never does that us. Subalit hindi po ito ginagawa ng Panginoon. Let's look Gawa chapter 1. Tingnan po natin sa Gawa chapter 1. Verse 7. Gawa chapter 1 verse 7. Okay, let's read together. At sinabi niya sa kanila, hindi ukol sa inyo na malaman ang mga oras o ang mga panahon na itinakda ng Ama sa pamamagitan ng kanyang sariling awtoridad. Because God work at the appropriate time. Dahil ang Diyos po ay kumikilos sa pinakaangkop na oras. So we must do good, but do not lose heart in faith and do our best. Kaya't kailangan po nating gumawa ng mabuti, subalit kailangan po na huwag mawala po ang puso ng ating pananampalataya. By the way, the Lord came to his disciple walking on the water past 3 in morning. Ang Panginoon po ay dumating sa kanyang mga alagad na naglalakad sa tubig bandang 3:00 po ng umaga. So when his disciple saw him, they were afraid and shout, saying, "It is ghost." Kaya't nung nakita po siya ng kanyang mga alagad, natakot po ang kanyang mga alagad at sumigaw, multo. Who would have imagined the someone walk on the water at dark night? Sino pong mag-aakalang may naglalakad sa tubig ng gabing iyon? They felt great fear because Jesus walking on the water. Nakaramdam po sila ng mas matinding takot dahil nakita po nila na lumalakad po si Jesus sa tubig. But the Lord soon spoke to them. Subalit ang Panginoon po ay nagsalita po sa kanila. Let's return to main text, Juan chapter 6. Tingnan po natin sa main text po, John chapter 6. He said to them, "It is I, do not be afraid." Sinabi po ni Jesus sa kanila, ako ito, huwag kayong matakot. When the disciples saw Jesus, they misunderstood he is ghost. Noong nakita po ng mga alagad si Jesus, inakala po nilang siya'y multo. They saw Jesus, their fear disappeared. Nang makita po nila si Jesus, nawala po ang kanilang takot. They regained their joy and peace. Nanumbalik po ang kanilang kasiyahan at kapayapaan. People have many misunderstood Jesus. Marami pong mga tao ang may mga maling akala tungkol po kay Jesus. So people think that the Lord withers in our life. Kaya't iniisip po ng mga tao na nakikialam po ang Panginoon sa ating buhay. They think the Lord is a strange man who limit our life and causes a lot of pain. Iniisip po ng mga tao na ang Panginoon po ay ibang tao na nililimitahan ng ating buhay at nagdudulot ng maraming mga pasakit. But it is misunderstanding. Subalit ito po ay maling kaisipan. The Lord say, "It is I, do not afraid." Sinasabi po ng Panginoon, ako ito, huwag kayong matakot. The Lord is our good shepherd. Ang Panginoon po ay ang ating mabuting pastol. The
The Lord will lead to us green pasture. Inaakay po tayo ng Panginoon sa luntiang pastulan. To do that, the Lord take us through the valley for a while. Kaya upang mangyari po ito, inaakay po tayo ng Panginoon sa lambak. Matthew chapter 14. Sa Mateo chapter 14, (28 to 32), I read. Mateo chapter 14 verse 28 hanggang 32, babasahin ko po. Sumagot sa kanya si Pedro at nagsabi, Panginoon, kung ikaw yan, ipag-utos mo sa akin na lumapit sa iyo sa ibabaw ng tubig. Sinabi niya, halika, kaya't bumaba si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig patungo kay Jesus. Ngunit, nang mapansin niya ang hangin, natakot siya at nang siya'y papalubog na, ay sumigaw siya, Panginoon, iligtas mo ako. Inabot kaagad ni Jesus ang kamay niya at hinawakan siya na sinasabi sa kanya, O ikaw na maliit ang pananampalataya, bakit ka nag-alinlangan? Nang makasakay na sila sa bangka, ay huminto na ang hangin. Peter saw Jesus walking on the water. Nakita po ni Pedro si Jesus na lumalakad sa tubig. Peter is so glad to see Jesus that he asked Jesus, Kaya nagalak po si Pedro nang makita si Jesus, kaya tinanong po niya si Jesus. Lord, let me walk on the water. Sinabi po niya kay Jesus, Panginoon, ipag-utos mo sa akin na lumapit sa iyo sa ibabaw ng tubig. So the Lord told Peter to come. Kaya sinabi po ni Jesus sa kanya, halika. The Peter walked on the water. Kaya't nakapaglakad po si Pedro sa tubig. He looked to Jesus with joy and worked. Kaya tiningnan po niya si Jesus nang may kagalakan at nakapaglakad siya sa tubig. There was a miracle that person walked on the water. Isa po itong himala na ang isang tao ay nakakalakad sa tubig. But when the wind blew and waves blew, Peter saw it. Subalit nang umihi po ang hangin at nagkaroon ng malalakas na alon, nakita po ito ni Pedro. He saw the wave without looking at Jesus. Nakita po ni Pedro ang malalakas na alon nang hindi po tumitingin kay Jesus. He didn't see Jesus before his eyes. Hindi po niya tinitingnan si Jesus. Instead, he saw the wave blow. Sa halip po, nakita po niya ang mga malalakas na alon. He soon fell into the sea. Kaya't nahulog po siya sa dagat. The Lord rescued Peter and said, Oh, you of little faith, why did you doubt? Kaya't iniligtas po ni Jesus si Pedro at kanya pong sinabi, O ikaw na maliit ang pananampalataya, bakit ka nag-alinlangan? If he had only seen Jesus to the end, he would not have fallen into the water. Kung kay Jesus lamang po tumingin si Pedro hanggang huli, hindi po siya mahuhulog sa tubig. There was a wave and Jesus together in front of Jesus. Meron pong malaking alon at si Jesus po sa harap po ni Pedro. Then who should Peter look at, Jesus or wave? Kaya saan po dapat tumingin si Pedro? Kay Jesus o sa alon? Who should Peter look? Kanino po karapat-dapat na tumingin si Pedro? Jesus. Kay Jesus po. When I look the Lord, the miracle happened. Kapag tumingin po tayo sa Panginoon, nangyayari po ang mga himala. When I only depend on the Lord, it
all start. Kapag umaasa po tayo sa Panginoon, dito po nagsisimula. There are always together hardship and Jesus our life. Palagi pong mayroong paghihirap at may Jesus po tayo sa ating buhay. What are you focusing in between hardship and Jesus? Saan po tayo nakapokus? Sa mga paghihirap o kay Jesus? The Peter poured into the sea while looking the sea, even though Jesus was in front of him. Nahulog po si Pedro sa dagat habang siya po ay nakatingin sa dagat kahit si Jesus po ay nasa unahan na niya. This is the same situation with us. Ito po ay kapareha po ng sitwasyon natin. What are you watching now? Ano pong ating tinitingnan sa ngayon? Did you see Jesus before you, or you see suffering? Nakikita po ba natin si Jesus sa harap natin? O ang nakikita po natin ay ang ating mga paghihirap? What am I looking now? Ano pong tinitingnan natin sa ngayon? You lift up your eye and see Jesus. Kailangan po nating itaas po ang ating paningin upang makita si Jesus. You don't have to see offering under your feet. Hindi po natin kailangan makita ang mga pagdurusa po sa ilalim ng ating mga paa. Success and fail in the Christian life are not due to the surrounding circumstance. Ang tagumpay po at kabiguan sa ating pamumuhay Kristiyano ay hindi po dahil sa ating kapaligiran. What did Peter fall into the water? What is the reason? Bakit po nahulog si Pedro sa tubig? The Peter fell into the water because the wave were strong. Nahulog po ba si Pedro sa tubig dahil malalakas po ang mga alon? Or is it because of the darkness or strong wind? O dahil po ba sa kadiliman o sa malalakas na hangin? Why Peter fell into water? Bakit po nahulog si Pedro sa tubig? The reason Peter fell into water was because he did not see Jesus. Ang dahilan po kung bakit po nahulog si Pedro sa tubig ay dahil po hindi po siya tumingin kay Jesus. It is not environment. Hindi po dahil sa kanyang kapaligiran. What did Jesus say Peter after he was down? Ano pong sinabi ni Jesus kay Pedro matapos po siyang malunod? Jesus did not rebuke Peter, say, "Why can't you swim?" Hindi po sinaway ni Jesus si Pedro o sinabi man niya na bakit hindi ka naglangoy? Jesus did not rebuke Peter, "Why can you work properly?" Hindi po sinabi ni Jesus kay Pedro na bakit hindi ka lumakad ng maayos? Jesus only asked him, "Why did you doubt?" Ang tinanong lamang po ni Hesukristo ay, bakit ka nag-alinlangan? Why didn't you saw me? Bakit hindi mo ako nakita? What did Peter doubt? Ano pong inaakala ni Pedro? Jesus was in front of Peter, but Peter was scared because of the waves. Si Jesus po ay nasa harap na ni Pedro, subalit si Pedro po ay natatakot dahil sa mga malalakas na alon. The Creator, heaven and earth, was in front of him, but he lost faith for a moment just of wave. Ang lumikha po ng langit at lupa ay nasa harapan na ni Pedro, subalit nawala po ang kanyang pananampalataya ng saglit dahil po sa malalakas na alon. When we see this, we may feel that Peter is foolish. Kapag tiningnan po natin ito, malalaman po natin na si Pedro po ay isang hangal. Tama po? Tama po? The Peter foolish? Na si Pedro po ay isang hangal? But there are times when we too make this mistake. Subalit may mga panahon po na may ganito din po tayong mga kamalian. The Lord is always with us. Ang Panginoon po ay lagi nating kasama. However, there are times when we cannot look the Lord and become discouraged because of the circumstance around us. Subalit may mga panahon po na hindi po tayo tumitingin sa Panginoon at biglaan na lamang po tayo nawawala ng loob dahil po sa ating kapaligiran. There are times when we feel afraid when the faced with small difficult.
May mga panahon po na nakakaramdam po tayo ng takot kapag nakaharap po tayo ng simpleng kahirapan. There are times when we blame the Lord face of small hardship. May mga panahon din po na sinisisi po natin ng Panginoon kapag nakakaharap po tayo sa maliliit po na mga paghihirap. Lord, why give me small hardship? Panginoon, bakit kailangan mo akong bigyan ng mga ganitong paghihirap? Sometimes we blame the Lord. Minsan po, sinisisi po natin ang Panginoon. I think you have all had that experience. Sa tingin ko, nakaranas na po ang bawat isa sa atin ng ganitong pangyayari. How do I know that? Paano ko po nalaman ito? Because I often have that experience too. Dahil kadalasan po, nararanasan ko rin po ang ganitong pangyayari. But every time that happens, Jesus reached out to us. Subalit, kapag nangyayari po ito, lumalapit po si Jesus sa atin. Jesus said to us, "Why do you doubt?" Sinasabi po ni Jesus sa atin, bakit ka nag-aalinlangan? Don't be afraid, I am here. Huwag kang matakot, nandito ako. I am with you always. Kasama mo ako palagi. Don't be discouraged and hold my hand Huwag kang panghinaan ng loob at hawakan mo ang aking kamay. and get up again. Bumangon ka muli. I will help you. Tutulungan kita. Even you make mistake, the Lord will not blame you. Kaya't kahit may mga pagkakamali po tayo, hindi po tayo sisisihin ng Panginoon. We have so many decisions for good work. Marami po tayong mga desisyon para po sa magaganda pong gawa, For Christian life, para po sa ating pamumuhay Kristiyano, for distance sin, for distance my sin. para po lumayo po tayo sa mga kasalanan. But we every time make mistake and fail. Subalit, kapag po tayo ay nakakagawa po ng mga kasalanan at bumabagsak, But Lord will not blame you. hindi po tayo sisisihin ng Panginoon. The Lord know all our hard work and effort. Alam po na ang Panginoon ang ating mabubuting gawa at ang ating mga paghihirap. The Lord know all our effort. Alam po ng Panginoon ang lahat nating pagsisikap. The Lord encourage us when we make mistake and fail. Hinihikayat po tayo ng Panginoon na bumangon kapag nakakagawa po tayo ng mga pagkakamali at kapag tayo po ay natitisod. When we look at Jesus, our hardship just pass. Kapag tumingin po tayo kay Jesus, ang ating mga paghihirap po ay lilipas. Juan chapter 6 verse 21. Sa Juan po, chapter 6, verse 21. The wind stopped when the Lord got a boat. Ang hangin po ay tumigil nang sumakay po ang Panginoon. Verse 21 I read, Verse 21 po, kaya't malugod siyang tinanggap nila sa bangka at kaagad na dumating ang bangka sa lupang kanilang patutunguhan. the disciples lost their anxiety and regained their joy. Nawala po ang pangamba ng mga alagad at nanumbalik po ang kanilang kasiyahan. The disciples were tempering in the fear when the Lord was not there. Nanginginig po sa takot ang kanyang mga alagad noong ang Panginoon po ay hindi nila kasama. But now, as the Lord worked with them, fear have disappeared and joy has come. Subalit ngayon po, habang kasama na po nila ang Panginoon, nawala na po ang kanilang takot at nanumbalik po ang kanilang kasiyahan. This figure teach the lesson that is also very important to us. Ang kwento po na ito ay nagtuturo po sa atin ng napakagandang aral na napakahalaga sa atin. If the Lord does not accompany us in our life, we will live fear just like disciples. Kapag hindi po tayo sinasamahan ng Panginoon sa ating mga buhay,
tayo po ay maninirahan ng may takot katulad po ng kanyang mga alagad. In the world full of sin, Satan's constant attack will force us to fall. Sa mundo po na puno po ng kasalanan, ang walang hanggang atake po ni Satanas ay magpapabagsak po sa atin. But the Lord is with us. Subalit ang Panginoon po ay kasama natin. Lastly, the Matthew chapter 28, Sa Mateo po, chapter 28, verse 20, Mateo chapter 28, verse 20. let's read together. At turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. The Lord promised us, I will always you. Nangako po ang Panginoon na kasama po natin siyang palagi. Let me summarize what we learned today. Kaya't pinag-aralan po natin sa ngayon, The Lord wants us to live for His kingdom and glory. nais po ng Panginoon na mabuhay po tayo para sa kanyang kaharian at kaluwalhatian. And along the way of that faith, there are many persecution and hardship like a great storm. Kaya't sa landas po ng ating pananampalataya, marami pong pag-uusig at mga paghihirap katulad po ng malalakas na bagyo. But it is not that the Lord does not know it. Hindi ito dahil hindi ito alam ng Panginoon. He does not just leave us alone. Hindi tayo hinahayaan ng Panginoon. The Lord knows it all and is praying for us. Alam ito lahat ng Panginoon at siya ay nananalangin para sa atin. Faith is hard to look at Jesus in the midst of hardship. Ang pananampalataya ay ang pusong tumitingin kay Jesus sa gitna ng mga paghihirap. Let's not look the way, but look at Jesus. Huwag po tayong tumingin sa mga alon, kundi kay Jesus lamang. Okay, let's pray together. Manalangin po tayo. Thank you, Heavenly Father, for loving us and saving our soul. Ama namin Diyos na nasa langit, maraming salamat po sa pag-ibig sa amin at sa pagliligtas sa aming mga kaluluwa. Today we gather together to learn word of the Lord. Ngayon po kami ay nagkatipon-tipon upang pag-aralan po ang salita ng Diyos. We thank the Lord for always praying for us. Nagpapasalamat po kami sa Panginoon dahil palagi po siyang nananalangin para sa amin. And we thank the Lord for working with us and guiding us. At nagpapasalamat din po kami sa Panginoon dahil po sa kanyang paglakad kasama namin. Give us a strength to keep our faith until the end. Bigyan niyo po kami ng Give us a strength to keep our faith until the end. bigyan niyo po kami ng sapat na kalakasan upang panatilihin po ang aming pananampalataya hanggang huli. And please help us to evangelize all our loved family. At tulungan niyo po kami na ma-evangelize po ang aming mga pamilya. Also, empower our brother and sister whose faith is weak and shaken. At nawa po ay tulungan niyo pong palakasin po ang pananampalataya ng aming mga kapatiran na mahina po ang pananampalataya. We pray in name of Jesus who loves us. Kami po ay nananalangin sa pangalan ni Jesus na nagmamahal sa amin. Amen. Amen. Maraming salamat po.